Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito, kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa sa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka. At doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayoy, nagantihan ka. Kung ikaw ay naghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo. At sa gayoy, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain mo nga yung katabi mo, sabi mo, mapagpalang linggo sa iyo. Mapagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Ang aking kwento, alam nyo, matagal ko na to. Matagal ko na tong nakwento. Pero hanggang ngayon, akmang-akma pa rin. Hindi ko pa naman nakwento yata sa inyo dito. No? Kaya ang kwento ko po ay tungkol sa isang turistang Hapon at isang Pinoy na taxi driver. Isang araw, matapos mamasyal ng turistang Hapon sa Luneta, pumara siya ng taxi. Sumakay sa taxi at nagpahatid sa kanyang hotel. No? Habang ginagaygay ang Rojas Boulevard, no? Nakapunta na ba kayo sa Rojas Boulevard? No? Lapit lang natin, no? Tinuro ng turistang Hapon ang isang hotel na nakita niya.
sa may Ross Boulevard. At sabi niya sa taxi driver, "Driver, that building, that hotel is very beautiful. How long did it take to make that hotel here in the Philippines?" Sabi ng taxi driver, "Oh, yes, that's a very old hotel. It took us 5 years to build." Nagulat yung Hapon. Sabi ng Hapon, "Oh, 5 years? Very, very long. In Japan, it only takes 3 years. Nagulat yung Pinoy. Nagulat ba kayo? Hello? Hindi tayo nagugulat sa 5 years natin, di ba? Kasi tayo nga 10 years eh. Okay na tayo eh. Basta may maitayo lang eh. Di ba? Humps lang yung gagawin, 3 months eh. Di ba? Building pa kaya? Hindi tayo nagugulat, ano? Pero nagugulat tayo, namamangha tayo, narinig natin sa Hapon, 3 years lang pala sa kanila. Siyempre, alam mo naman ng Pinoy, bilang ayaw tayong patalo. Talaga naman, no? Sabi ng taxi driver, grabe. Nasa sariling bansa, talo tayo, hindi to pwede. Sa loob-loob ng driver, no? Habang nakalampas na sila ng Ross Boulevard, no? Lumiko na sila sa Makapagal. Makapagal Avenue, o Makapagal Highway. Ano ba tawag doon? Makapagal, no? Diyan sa may ano. Yes. Meron siyang nakita naman ang Hapon na malaking mall. Alam niyo ba yung mall na yon? Di ba? Nakita ng Hapon. Sabi ng Hapon, "Oh, driver, that mall is very, very big. It's beautiful. How long did it take to make that mall?" Sabi ng Pinoy, babawi ako. Hindi to pwede. No? Mayaman ang may-ari niyang mall na yan. Maraming budget. No? Kaya, sabi ng Pinoy, it took us 3 years to make that very, very big, beautiful mall. Sabi, nagulat yung Hapon, "Oh, 3 years? Very, very long. In Japan, it only took us 1 year. Uminit na yung tenga nung taxi driver, no? Sabi niya, "Walang yato Talo na naman kami nakadalawa na, 2 points na siya 2 points na. At nang makarating na sa hotel, ang Hapon, yung hotel na yon may casino. Alam niyo ba yon? Bago bumaba, yung turistang Hapon, tinanong niya ang driver, "Driver, this casino hotel is very big. How long did it take to build this casino hotel?" Kanina, ilan yung sabi ng Pinoy? Hindi, yung una. 5 years. Yung pangalawa, 3 years. Talo tayo, no? Talo, no? Kaya, syempre, alam mo naman ng Pinoy, hindi papatalo, no? Dinaya na lang ng Pinoy, manalo lang, no? Sabi niya, it took us 1 year to make this very big hotel casino. Sabi ng Hapon, "Oh, very, very long. In Japan, it only took us 6 years. 6 months. Nagulat yung Pinoy, 6 months. Bababa na yung Hapon. Hindi pa tayo nanalo. Hindi pa tayo naka 1 point. Kaya nung bumaba yung Hapon, tinanong na niya yung driver, "Okay, how much do I pay you?" Sabi ng Pinoy na driver, 10,000 pesos. Panalo na ba tayo? Panalo na. No? Nagreklamo yung Hapon. Sabi niya, "Why? Why so expensive?" Sabi ng Pinoy, Look at my meter. It says 10,000 pesos. Sabi ng Hapon, "Why very fast?" Sabi ng Pinoy, "Because my meter is made in Japan. Very fast."
Sinong nanalo? Yan, dyan kayo magaling. Nakakainis, no? Nakakainis yung taong mayabang. Nakatagpo na ba kayo ng mayabang na tao? Turo nyo ako sino? Ito pong tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito, ang maging mapagpakumbaba. Sabihin nyo nga, malinaw ang sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi niya ito sa pamamagitan ng isang talinhaga, kung saan ang mga tao, napansin niya, nag-uunahan umupo sa pangunahing upuan. Gusto nila ang upuan kung saan napapansin ng lahat. Naka-attend na ba kayo ng kasalan? Hindi pa. No? Sa kasalan, mayroong mga pangunahing upuan. Tama ba? Sino lang ang nauupo doon? O yung ninang, sino pa? O yung mga pangunahing bisita, 'di ba? Yung mga may sinabi sa buhay, siguro yung nag-sponsor, no? Upo doon, 'di ba? Ay hindi yan pwede para kahit kanino. Yan ay pinaghandaan sa taong importante. Pero napansin ni Jesus, ang mga tao nag-uunahan, makaupo sa unahan. Kaya nga, nangaral siya tungkol sa kapakumbabaan. Tatlong bagay ang pwede nating magawa at maipakita na tayo'y mababa sa lahat pero mataas sa Diyos. Tandaan niyo po ito. Ang una, ang matutong makinig. Sabihin niyo nga po, makinig. Yan, sabihin mo sa katabi mo, makinig. Yan, no? Ang pakikinig ay isang gawain ng mababa ang loob. Pansinin nyo, ang taong hindi marunong makinig, madalas mapagmataas. Yung sinasabihan mo, ayaw kang pakinggan. Tinatama mo, ayaw kang pakinggan. Nagtetengang kawali. Sinasabihan mo, nagbibingi-bingihan. Yan, mga ganyan, mapagmataas. No? Yung mga anak dyan na ayaw makinig sa mga magulang. 'Di ba? Yung nagtetengang kawali, nakakainis yun, no? Yung akala mo, galing-galing na ng anak mo. Makinig. Kasi ang pakikinig, simpleng paraan ng pagpapakita ng kababaang loob. Maaring ikaw ay prominenteng tao, pero hindi nangangahulugan na wala ka ng dapat pinakikinggan. Hindi ba? Yung mga magulang, hindi porke ikaw ang magulang, dapat hindi ka na rin nakikinig. Hello? Pakinggan mo rin naman yung anak mo. Ha? Baka mayroon din namang sinasabi. Ha? Magkaiba ang nakikinig sa nakakarinig. Kaiba. Yung pinakikinggan at nadidinig. No? Yung electric fan, may tunog. Tama po ba? Naririnig niyo po ba yon? Pinakikinggan niyo ba electric fan? Hindi. Sino pinakikinggan niyo? Ako papatayin ko yung electric fan. Ganon, di ba? Kasi bakit? Sa pakikinig nakatuon ang ating isip. At yung simpleng pakikinig, pagpapakita ng kapakumbabaan. At sa ating pakikinig, dito tayo pwedeng matuto. At yan ang ikalawang pwede nating magawa para mapakita ang ating pagpapakumbaba, ang matuto. Sabihin nyo nga po, ano yung una? Pangalawa, kung marunong kang makinig, dapat ikaw din ay marunong matuto sa iba. Hindi lang pinakikinggan natin, kundi dapat natututo tayo. Ang matuto sa iba ay kababaang loob. Alam niyo po, ang hilig kong makipagkwentuhan sa mga matatanda.
No? Kasi diyan ako natututo. Yung hindi dahil magaling sila, hindi dahil matalino sila, hindi dahil may posisyon sila, no? Pero yung kanilang mga naranasan, ang sarap matuto doon. Kasi yung kanilang naranasan, kapag hindi maganda, pwede kong maiwasan. 'Di ba? Bakit ko pa dadanasin? Nakita ko na sa kanila, narinig ko na sa kanila. Kaya ang sarap makinig sa mga matatanda. Kasi yun ang shortcut para tayo'y matuto. Hindi mo na kailangan madapa para lang magtanda. 'Di ba? Pero tayo makulit no? Talagang kailangan muna nating madapa bago tayo magtanda. Kailangan munang mabuntis bago sabihin, ay, ang hirap ng buhay pala. 'Di ba? Hello. Maraming ganyan Kailangan muna magipit bago matuto, ay, kailangan pala nag-iipon. Hello. Ganyan tayo, 'di ba? Parang bata na yung may electric pan, no? Kailangan mo bang ipasok ang daliri mo para masabing masakit? Hello. Ginagawa niyo ba 'yon? Ginawa ko 'yun Masakit pala. Wala kasing matandang nagsabi. Pero ito yung sinasabi sa atin, matuto. Matuto tayo. At sa pakikinig, tayo natututo. At ang matuto, kababaan ng loob. Kababaan ng loob. At pangatlo, na pwede nating maipakita ang kapakumbabaan ay ang maglingkod. Sabihin nyo nga po. Ano yung pangalawa? Ulit. Ano yung pangalawa? Yan. Yung una. Yung pangatlo. Ulit naman itong mga to. Inililito ko lang kayo. Ulit. Yung pangatlo. Pangalawa. Panguna. Yan. Maglingkod. Ito naman yung sinasabi ni Propeta Sirach sa ating unang pagbasa. Sabi niya, anak, gumawa ka ng mahinahon at mapagpakumbaba at mamahalin ka ng taong kalugod-lugod sa Diyos. Mamahalin ka ng taong kalugod-lugod sa Diyos. Take note, yung kalugod-lugod sa Diyos. Yung mga mapagpakumbaba, hindi yan gusto ng mga hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero ang magmamahal sa'yo, yung mga mabubuti ring tao, yung mga kalugod-lugod sa Diyos. Katulad na lang ng inilarawan ni Jesus sa Ebanghelyo, sabi niya, kung maghahanda ka, anyayahan mo ang mga taong hindi makasusukli sa iyo. At yan ay kalugod-lugod sa Diyos. Yan ang pagdilingkod. Yung gumagawa ka ng walang kapalit. Gumagawa ka ng walang sukli. At ang paglilingkod ay gawang mapagpakumbaba. Yung handa kang ibigay ang iyong sarili nang hindi naghahanap ng kapalit. Nakakalungkot kung bakit sa panahon natin ngayon, ang dami-daming gumagawa ng hindi maganda. Bakit? Sa pagnanais na manguna. Sa pagnanais maging una. Sa pagnanais maging angat sa iba. Bakit may nangungurakot? Kasi gusto maging angat sa iba. O tingnan mo, di ba? Pinoflaunt pa nila, no? Ako, ito yung bag ko. Angat ako. O, ito yung nakakain ko. Angat ako. Pero saan galing? Pangungurakot. Bakit may nakakapandaya sa eleksyon? Dahil gusto lang magka-posisyon. Ayaw maglingkod. Pero sinasabi nila, lingkod sila. Pero sinong angat? Sila. Kaya yung ginagawa nila, yung posisyon, hindi naman yung pagdilingkod. Ano tawag dyan? Negosyo. Kasi ang negosyo, di ba ganon? Paangat. Kung anong makukuha mo. Kung lingkod pala yan, pagdilingkod pala yan, ang una, sino? Ang tao. Sino dapat aangat? Ang tao.
Pero sinong umaangat? Yung may posisyon. No? Bakit nakakapanloko? Dahil may taong gustong maging una. At yan ang nakakalungkot. Sabi nga ng isang journalist na si Jessica Soho, kilala niyo siya? Makinig kayo. Sabi niya, ang magpapalubog sa Pilipinas, hindi ang baha, kundi ang kasakiman. Hello. Ulitin ko. Sabi ni Jessica Soho, ang magpapalubog sa Pilipinas, hindi ang baha, kundi ang kasakiman. Totoo nga. Sa ibang salita, sinong umaangat? Yung mga sakim. Bakit? Gusto, una sila. Sinong lumulubog? Tayo na nakakawawa. Tayo na ninanakawan. Tayo na naghihirap. Kaya sana matuto tayo. Alam nyo ba, kilala nyo ba si Mayor Magalong? Pakinoorin nyo yung interview ni Jessica Soho sa kanya. Siya'y nagsisiwalat ng anomalya na nangyayari. Bakit tayo lumulubog? Alam nyo ba yung cat's eye na nakikita nyo, yung ilaw dun sa kalsada? Ang dami-dami, di ba? No? Alam nyo ba magkano yon? Sabi niya, mahigit 10,000 piso. Ang bawat isa, kaya bilangin nyo, kwentahin nyo. Kaya anong ginagawa nung ahensya? Sa sobrang dami, pati gitna, kabilat kanan. Di ba? Magkano? Mahigit 10,000 pesos. Pero ang totoo, magkano? 1,300. Ganon kalaki ang patong. Sa kagustuhan lang may umangat. Sinong lumulubog? Tayo. Yan ang nangyayari. Kapag may taong nagangarap, umangat. Iba yung umangat na para magaling-magaling ka. Pero yung nangaapak ka ng tao, gumagawa ka ng masama. Ganyan ang nangyayari. Mayroong lumulubog. At sabi, kaya ganon, bumuo si Mayor Magalong ng good governance for mayor. Tama. Magulat kayo. Ilan ang mayor sa buong Pilipinas? 1,400. Ilan lang ang unang sumama sa kanya? 56. Asan yung iba? Bala na kayo mag-isip. Pero sa pagpapatuloy niya ng pangangalat ng mga mayor na gustong matuwid, umabot na ng 200. 202 yata. 200 something ang gustong sumama sa good governance. Pero asan pa rin yung 1,200? Kung 1/4 ang mga mayor, bahala na kayo. Kahit salita ko ng salita ng ganon, kung hindi sila makikinig, sasabihin natin, wala rin. 'Di ba? Magtitengang kawali, pasok sa unang tenga, labas sa kabila. Maring okay, ayaw niyong makinig, pero hindi ibig sabihin, hindi namin alam. Kaya dapat nating kalampagin. Ayaw nilang matuto? Okay. Pero dapat kayong maglingkod. Mga kapatid, ang naisituro sa atin ni Jesus, matuto tayong magpakumbaba. Kung ang mga nasa posisyon, nagpapakumbaba, walang Pilipinas na lulubog. Katulad din sana natin ng Japan. 3 years, 1 year, o 6 months, ginagawa ang proyekto. Hindi tayo nabibigla. Kaya tatanungin ko nga kayo, doon sa kwento kong una, sinong mayabang? Hello? Bala na kayo dyan. Pag-isipan nyo, ang pagpapakumbaba ay napapakita kung marunong kang makinig. At sa pakikinig, maari kang matuto. At panghuli, ang taong marunong magpakumbaba, marunong maglingkod. Amen? Amen.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Nais ko lang po, saglit lang po, kunin ang pagkakataong ito para mag-report po sa inyo. No? Alam ko po na marami sa inyo ang nakapag-pledge na. Narinig nyo na ba yung Soledad Pledge? Ito po yung aking report para malaman po ninyo kung magkano at saan mapupunta ang ating mga nalikom na pera. Ano po? Sinimulan natin ang Soledad Pledge noong buwan ng July. Binuksan muna namin ito sa lahat ng mga lingkod ng simbahan. No? July nagsimula. No? At noong July, iba't iba po ang category natin, di ba? Bronze, kung ikaw ay magdo-donate from 100 to 500 pesos. And then silver, 500 to 1,000 pesos. And then gold, 1,000 to 5,000 pesos. And platinum, 5,000 pataas. Ito po ang mga natala namin na mga nag-pledge. No? Sa bronze po, nakalikom tayo ng mga around 35 members and 5 non-members. No? Ibig sabihin ng members, mga server. Yung non-members may tagalabas na nagbigay, nagpasimula. No? Yung binuksan namin ng August, humabol, naglagay ng July. Kaya po, sa members natin na 35, 7,000 po ang nalikom. At sa mga non-members, 1,900. Total of 8,900 sa mga bronze pledge card holders. No po? Pag sabing, bakit Father, iba-iba yung figure? Kasi po, nasa sa inyo po yan. Kung magkano gusto nyo, pwedeng 100, pwedeng 200, 150. Depende po. No? Kaya po, iba-iba yung presyo. So, ito po ay total of 8,900. Punta naman tayo sa silver. Sa silver po, may 11 members ang nag-commit at nag-total yon ng 7,900. At may non-members na 5 na nag-total ng 5,580 pesos. Total of 13,480 pesos. Yan po yung sa ating silver. Ano po? Dako naman tayo sa gold members. Meron pong 5 member na nag-pledge at nag-total yon ng 11,211 pesos. At mayroong 2 non-member na nagsuma total na 10,000 pesos. Kaya ang total lahat ng nakolekta natin sa mga gold members ay 21,211 pesos. Sa ngayon, wala pong platinum card holder sa buwan ng July. At yung kabuuan ng total na nakolekta natin sa lahat ng mga Soledad Pledgers ng buong July ay nagkakahalaga ng 48,591 pesos. Yan po, 48,591 pesos. Saan mapupunta yon? Alam nyo po, ang parish natin, meron tayong 14 na scholars. Yung scholars na yon, tumatanggap linggo-linggo ng 700 pesos bawat isa. Sa 40 na yon, 10,000 halos kada linggo ang gastos. Sa isang buwan, magkano? 10,000 per week. Isang buwan? 40,000. 48,000 o di 8,000 na lang natira. No? 8,000 na lang, macho. Ang bulaklak po natin kada linggo, 3,000 pesos. O, bahala ka na, macho, mag-compute. Hindi pa nga yun eh. Times 4. 3,000 times 4, 12,000. Paano na? Itong ayos na to, 5,000 yan ngayon. Siyempre, may kapistahan naman tayong pinagdiriwang. O paano na? Abono na si Father. No? At hindi lang yan. Linggo-linggo nagpapakain tayo. May feeding tayo ng 100 kids. Linggo-linggo. At once a month, pinapakain naman natin yung nandoon sa kulungan. No? Diyan sa may police district. Presinto 11. Tama? 11. Oh. Kuryente. Magkano?
Hindi na ako masabi, no? Ang dami natutulala na lang ako, no? Pero malaki pa rin tulong. Bakit? Sana pupunta yung mga iba pa? Yun yung mga lagi ko sinasabi, no? Yung sama natin sa ating panalangin, ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. No? May mga online tayo na mga nagbibigay, kaya binabati ko yung mga nasa abroad no? Papansin talaga si Father. Siyempre, no? Paano natin mapagpapatuloy? Yun. At yung mga kaibigan ko na pinatap ko, magpa-scholar ka naman. May dalawa pa tayong seminarista. 8,000 pesos kada buwan yon. Dalawa sila. 16,000 na. O, di paano na? 48,591. No? Pero okay lang yan. Dako naman tayo sa August. Ito po yung report. Nung August po, nagkaroon ng 49 members. No? 49. Nadagdagan lang ng yung 35 naging 49. O, kayo na mag-math, no? 11. Ano ba? 14. No? 14. Naging 49 members. At nakakalikom tayo ng 8,480 pesos sa kanila. Merong 16 na non-members. 4,600 naman. Total of 13,080 pesos. Dako tayo sa mga silver pledgers. Silver, 11 members ang nag-pledge, 7,900 pesos. At non-members, 5 na pledgers, 3,140 pesos. Total of 11,040 pesos. Sa gold naman po, merong 4 members. So ano ibig sabihin nito? Bakit kumukonti? Hindi nagbigay yung iba. Yung 5, nabawasan pa ng isa. No? So 8,600 pesos. Yung non-members, 6, 18,500. Tumaas naman yung non-members natin na dati 2, naging 6. Total of 27,100 pesos. At ang grand total, wala pa rin tayo sa mga platinum pledgers. Total of 51,220. Tumaas ng kaunti. No po? Pero gaya pa rin ang nasabi ko, kulang pa rin po yun. No? Pero may mga magaganda pa rin loob na nagbibigay sa atin, gaya ng Rockwell Chapel. No? Yung Rockwell Chapel, kada buwan yan. No? Teacher ko po kasi yung doon yung pari doon No? Yung chaplain nila doon, teacher ko yun, naawa sa akin. No? Naawa. No? Si Father Jenny Diwa, maraming salamat po. No? Maraming salamat po. Tapos, may mga tumutulong pang iba. Ang Greenbelt Chapel, Father Dave Concepcion, maraming salamat po. No? At yung mga iba ko pang kaibigan, mission partners, Therese Sekina, mga taga-abroad to. No? Buwan-buwan nagbibigay. Yung mga kaibigan ko, Jiggy Manikad at ang kanyang pamilya, nagbibigay. Maraming salamat. At marami pang iba. No? Si Tita Carms, no? Marami pang tumutulong. Pero kahit paano, nakakabawas. No, yung kukulangin. Kaya yung sa mga pledgers po natin at gusto pa mag-pledge, bukas po ang ating opisina at tatanggap pa rin po tayo. At sa mga pledgers na, maintain lang po natin, tuloy-tuloy lang, buwan-buwan. At makakaasa po kayo na malayong mararating ng ibinibigay ninyo. At buwan-buwan ko yung ire-report. Kada katapusan ng buwan o linggo, no? Last Sunday of the month, magre-report po ako. No? Para makita ninyo kung saan mapupunta at napupunta ang ating mga pledge. No? Ngayon, may kapistahan tayo. Medyo maraming gastos pero okay lang. Nakakaraos tayo. Kailangan natin magsaya at ipagdiwang. At pinapaalam ko po, kapistahan po ng ating distrito, patron ng ating distrito na si San Nicolas de Tolentino. Pagkatapos po ng banal na misa, makiisa po tayo sa gagawing prosesyon at pagkatapos nun, konting kainan. No? Hindi ko naman kayo iiwang gutom. No? Saan din kukunin yon? Salamat po doon sa mga nagbibigay online. No po? Maraming salamat po at yan po ang aking report for the months of July and August. September po next week, maghulog na po kayo ng pledge nyo. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayong lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko pong inyong ulo habang ginagawad ang pagbabaspas. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.